So good day, sir. My name is Lucas H. So today I will be presenting my networking activity using the Cisco Packet Tracer. So in this video, I will demonstrate the basic setup configuration on how do you do or how I do the host devices configuration and the VLAN configuration. So in our activity that posted in the Orange app, it will ask for the ID, name, switch port, access ports, and the trunk port in each switch. So I hope this presentation gives a clear overview on how or of how the concept we've learned in this class based on the activity 2 that we made. So first is mag-assign muna tayo ng dalawang switch. So, and then we're gonna rename it switch 1 and switch 2. So may nagawa na ako kanina, may nalagay na ako kanina. So ganito yung S1 or let's make it capital. S1 and then okay, after that is so gagawin mo natin ngayon is lagay natin yung mga end devices based on sa activity 2. Yun. So, start muna tayo sa switch number 1. So, open lang natin yung sa activity 2 namin. So, and then, saan na po tayo? Yung dahil. Sa mousepad natin. So, yun. So, ilagay lang muna natin yung mga end devices natin. So, check natin. So, there is sales, admin, marketing, and engineering. So, sa sales, merong PC, tatlo. Okay, so nag-start sa admin. So, lagyan muna tayo ng tatlong PC. Start with the PC 0. So, end device. Nasaan na si PC? Yan. 1, 2, 3. Yan. So, lagyan lang natin ng margin. Nasaan na yung shift C? Use natin para I think so. Yan. Then, lagyan natin ng label na gaya natin yung nasa module. So, check natin. Says admin. Okay. Admin. Okay. Then, lagay lang natin sa taas. And then, second department naman is dito, marketing. So, sa baba lang niya. So, another tatlong end device. Tatlong PC ulit. 1, 2, 3. So, lagay ulit tayo ng all this oval, sa oval like. And then, list lang natin. Medyo mahirap control na ito. Yan. So, lagyan na natin ng label. So, label natin is marketing. Marketing. Yan. And then, list natin dito. And then, yung next is 6 to 8 engineering. Okay. So, tatlong PC ulit. 1, 2, hindi ata ka siya. Ganyan na lang. So, margin. There you go. Oops. Medyo hindi ko pa kabisado itong oops. Yan. So, engineering. Yung kung tama-tama spelling ko engineering. Pero ganyan lang ako na. Doesn't really matter naman. So, after that is the sales. Yeah, sales. Yun, sales. So, lagyan natin si sales ng PC ulit. 1, PC 9 to 11 to 3. Then, lang natin. And then, fill, color, wala. Yan. And then, ulit yung department. Sales department. So, sales, yan. Hindi natin sa taas. Then, yun, yung connection naman natin. Tama, yung connection. Hindi, sa muna tayo, switch number 2. Tignan lang natin yan. Ang hirap. Yan.
So, mahirap. So, switch number 2. Ano meron tayo? Marketing ulit. Ano yung naunang PC? Sa 11 tayo nag-last. So, sa engineering muna, PC 2014. So, PC, tatlong PC ulit. 1, 2, 3. So, another engineering. Copy ko na lang to. And tapos, 15 cells. Tatlo ulit. So, lagay tayo ng ano. Try na muna natin lagay muna ng ganito. Yan. So, as end device. 1, 2, another 1, 3. Okay, so, yan. And then, marketing. Okay. And then, bilang natin yan. Then, next is, after 17, 18, and 19. So, sales pala dapat yun, no? Sorry. Sales of dito yung marketing. Okay, 18 to 19. So, sales. Yan. Tapos, marketing, dalawang PC lang. Which is dito. Yan. Layo. Yan. Then, PC 17, supposed to be 18, and lastly, 19. Yan. So, ang next na gagawin natin is, nakalimutan ako. Yung laptop. So, medyo magulo yung ano ko, pero ayos na yan. Nabi yung isa. Bakit yan? Ano yan? So, ayan. So, ilagay ulit tayo na wala yung isang PC. Yan. Nakalimutan ako dito sa kabila, which is yung laptop. Hanggang natin to. Yan. Tapos, laptop. Anong name yung laptop na yun? I think 1 na siya nag-start agad. Hindi na 0 yun. So, renew lang natin to, laptop 1. Yung label yan. Then, save natin. So, ayan. Then, kulang pa sa akin is sales. Wala dito si sales. Yan. Dito yung label na ito, which is na marketing. Marketing. Yan. Tapos, may kulang pa dito. May kulang pa ito, admin. So, for PC, meron tayong 4 na PC sa may admin. So, yan. Mahirap mag-design. So, 4 na PC. From PC, wait, mali. Okay, so, ba't naging 21 na siya? Kasi lang natin ito bilog. Oops. Okay, so, 21. Supposed to be 20. So, nawala yung 19 dito kanina. So, lipat na lang natin. Magawa na lang tayo ulit mamaya. So, 20, 21, 22, 23. So, hanggang 23. 22. Medyo crowded na. Okay. 23. So, maglagay ulit tayo. Isa pa. Pero, this is gonna be PC 19. Yan. Tapos, the next is yung connection natin. So, yung gagawin na natin is yung connection na ng ano. Yung connection. So, since straight through yung ginamit dito, so, I think straight through na rin yung gagamitin natin since ito naman yung pinaka-ayos talaga na connection. So, which is ito, copper straight through. So, zoom in lang natin. Hindi ako sabihin dito. So, first is yung sa laptop muna tayo, then fast Ethernet 0, tapos and then fast Ethernet 01. Then ngayon, dito sa PC, since malayos magkaiba sila ng LAN, yung laptop tsaka itong PC na to sa may sales. Magkaiba sila ng VLAN rather. Medyo slightly difference na natin or medyo tumalon tayo ng konti sa connection. So, para mapalinaw lang, kunwari ito, fast Ethernet 01. Then, since 1 yung laptop, siguro mag-adjust tayo ng mga kahit tatlo lang, 1, 2, 3. So, start tayo ng 05, fast Ethernet 05. And then, yung fast Ethernet, okay, I mean dito, yung connection naman natin dito, magkatabi na lang sila since
Compare sila ng VLAN. So, ito. So, 5 nag-start yung ano. Oops, wait lang, mali. Dapat sa PD0 muna tayo nag-start. So, ayusin na lang muna natin to. Um, yan. So, dapat sa 0 muna tayo mag-start. So, 0, tapos dito, 0.5. Here, gaya nung sinabi ko kanina, magkatabi na lang sila since nasa isang VLAN sila. So, pas Ethernet 0, and then, gawin natin sa number 6. Yan. Tapos Ethernet 2, okay, so, pas Ethernet 0 to 7. Tapos, yung susunod na PC is dito sa number 3. So, again, ibang VLAN ito. So, ang gagawin natin is mag-adjust ulit tayo ng 3 sa may connection. So, pas Ethernet 0, tapos dito. So, since yung last natin is number 8, so mag-adjust ulit tayo ng tatlo. 1, 2, 3. So, sa 11 naman tayo mag-start ngayon. So, yan. And then, another one. Here, 0. Yan, 2, 12. Then, sa 11 tayo nag-start sa marketing. So, another one, 0, and then 13. Then next, ganun ulit. Lagpas ulit ng tatlo. Since ibang VLAN. So, from 14 to 1, 1, 2, 3, mag-start tayo ng 17. So, 2, 0, or vice versa. So, oops. So, nag-start tayo ng 14. Second is yung 15. Ay, oo, tama. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, start tayo sa 18. I mean, second sa 18. Then, next is the 19. And then, same right here. So, nag-end tayo sa 19. Tapos tayo ng tatlo. Oops. So, nag-end tayo ng 19. I mean, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, start tayo ng 53. And then, also here. Unit 0 to here. 24. And then, another one right here. Hirap pindutin nyo ito. Ito na yung gagamitin natin. So, yan. So, ngayon is, configure na muna natin yung mga IP on each end devices. So, let's start with the PC0. So, right-click lang natin to. And then, physical config. Oops. So, sa may IP configuration lang natin. So, yung admin natin, ang VLAN natin doon is, ayaw mag-ano. Ayun. So, yung VLAN natin sa may admin is nandito. May sa management pala to. So, pero naglagay ako dito ng decreasing -10. So, yung sa management 77, sa admin 67, 57 sa may marketing, and so on. So, mag-start tayo sa may, I think, admin. So, admin is, yung ginawa ko sa activity 2 is 67. So, ilagay muna natin yung label ng, maglagay muna tayo ng label ng para hindi tayo nakakalito. So, admin, paano ba yun? Wait lang. Paano maglagay ng label dito? Hindi ko alam. So, dito na lang. Lagay na lang natin dito. Admin VLAN -67. Yun na lang muna. Oops. Yan. So, yung natin, IP natin. Oops. So, yung IP natin sa PC0, configure lang natin is 192. 192 dot yung tawag doon. Dot 168 dot yung VLAN natin is 67. So, yung third na natin, dotted number natin is 67. Tapos, tayo na lang maglagay ng last. So, let's say 1. Yan. 192.168.1. Okay. Then, sa plus, automatic. Yan. So, on, ganun yung gagawin natin sa iba pang mga desktop.
So, ano din, except yung last number, 192.168.67. Since 1 yung last natin, gawin na lang natin 2 para hindi nakakalito. Copy na lang natin. Yan. Tapos, PC2, desktop, then paste na lang natin dito, then palitan natin ng 3. Yan. And then, ano yung marketing natin? Ano yung marketing natin is 67, 77, 67, so dito 57. So ilagay ko na lang dito ulit para hindi nakakalito. VLAN dash 57. So PCP. So guna ulit, IP configuration, tapos paste natin. Tapos yung papalitan natin dito, yung third na dotted number, which is 67, gawin natin 57. Since 57 si VLAN natin. Okay, so gawin ulit natin itong 1. 1. Yan. Wait lang. Ay, tama. Control A, tapos copy ulit natin. Yan, tapos enter. Yan. And then dito, ganun ulit. Tapos gawin natin 2 yung dulo. 2, yan. Yan, tapos not ulit. Control V, gawin natin 3. Yan. So, sa PC number 6, ano to? Department of Engineering. Ang layo. Yan, so engineering, space VLAN, let's say, ano na ulit yung engineering ko? Oops, engineering, so 77, 67, 57, dito is 47. So this time, I think configuration, paste natin dito, then gawin natin itong 47. Yan, tapos 1, okay, tama na to. Then sa PC number 7, ganun ulit, paste natin dito, then gawin natin 47. 47, tapos ito is 2. Copy lang natin, Control A, C, yan. Para yung last lang ang natin, then lastly. Space natin dyan dito. Then gawin natin 3. Yan. And then, after ng engineering is the cells, which is 37 to. 37 yung nilagay ko sa activity to ko. So, yeah. PC9, desktop, IP configuration. Paste natin dito. Let's make it 37. Yan. Tapos 1. Ayan, control. Okay, control. Copy na ulit natin. Then enter. PC10. Paste natin. Then gawin natin 2. Oops. Ay, maganda. Nilagay yung VLAN 37. VLAN dash 37. Okay, so saan tayo nagtapos? 37.2. So dito, oops. Space natin, then gawin natin 3. So, so let's continue our configuration. So, yung background. So, sa second, naman tayo? Switch topology. Okay. So, yung unahin natin is yung pinakaunang PC or yung after 11, which is ito. So, ganun ulit. Configure natin yung IP. Then, wait lang yung natin. VLAN natin is, since nasa engineering tayo, could be 47. So, 192.168 dot 47 dot 1. Hindi. Supposed to be 4 kasi may 1, 2, 3 na tayo sa may first switch, I think. Tama ba? Wait lang, check ko lang. So again, since may na pala tayo doon, 1, 2, 3 na dulo ng VLAN 47, it's supposed to be mag-start tayo ng 4. Yan.
Under tayo ng engineering, which is VLAN 47. So, tama naman. Then, IP configuration, ganun ulit. 192, ay dapat kinapit ko na lang yun. 192.168.47 yung VLAN natin. Then, that, after ng 4 is 5. Tama. Then, copy ko na lang dito. Then, yan. And then, gawin natin siya dito. IP configuration, base na lang natin para mabilis. Then, let's make the dulo 6. Yan. And then, meron tayo ulit dito na cells. VLAN 37. Check ko lang yung first, switch natin. VLAN sa 1, 2, 3. So, meron tayong tatlong PC doon. So, yeah, start with the 4. Ulit. So, config, this tab, configuration. Hingin ang background sa ulit. So, and then, nasaan tayo? Wait lang. Mas niya ulit to. Sales. Okay. Sa sales tayo, which has the VLAN of 47. So, gonna make it 37, Control A, Control C. Gawin natin itong 4. Yan. PC15. Yan. Tapos, copy lang natin to. Okay, Control C. And then, 16 naman tayo. Paste natin siya dito. Then, balitan natin yung 4 na 5. Yan. Then, 17. Maybe configuration. Then, balitan natin yung 4 ng 6, 4, 5, 6 naman. Okay. After ng sales, which is PC17 yung last, dito tayo ngayon sa marketing, which has only 2 end devices. So, let's figure this out. Okay, so PC18. Wait lang ng VLAN natin, 57. So, PC18, configuration. So, paste natin dito. Then, balitan natin yung 37 ng 57.4. Tama ba? Kasi tatlo yung nasa sales natin sa first topology. First switch. Yung marketing. Ayan. So, ito, 57. So, yeah, tatlo. So, start ng 4. 7.4. Tama. Then, copy ko na lang ito. AC, then, plus negative. IP config, paste. Supposed to be 5. Okay. Next natin ito. Okay, so, medyo maingin yung background. Medyo tapusin ko na lang ito. So, VLAN admin, 67. So, balik tatlo din doon. So, start ng 0.4. 21. Oops. Stop. 57 to, di ba? 57 ba yung admin? Okay, 67. So, IP configuration, dito, is natin. 67. Yan, tapos copy natin. Then next, 21. IP, then is natin yun dito. Gawin natin 5. Yan. Yan. Tapos, gawin natin 6 dito. This time, IP configuration, then base natin. Make it 6. Yan. Medyo i-continue ko na lang ito mamaya kasi maingay pa yung kapitbahay. Tapusin ko na lang ito. Ipakunik ko muna sa internet. Tapos, wait lang, 4, 5, 6. Okay, so last to 7. Control V, and then gawin natin 7. Yan. Okay, so ikukunik ko muna sa do these connections. Straight ulit. Start tayo ng 12. 0. So, if yung mapapansin nyo kanina is medyo naglimpas ako because of the VLAN. I think dito hindi na lang muna para hindi ako natin dito. So, 01 and then dito as Ethernet 02 Ethernet 03 and then Ethernet F0 04 5 6. So habang nagko-connect ako, nagkaano na rin siya ng connection. Oops. Wait lang ulit. Dapat
Dapat sa ano muna, 18 muna. 0, 0, 2, 7, 8, 9, 10, 11, and lastly, 12. So, continue ko na lang ito mamaya kasi yun ang medyo maingay. So, mamaya yung gagawin natin is magkukonfig tayo sa each switch. So, sa CLI, dito mag-enable tayo dito tapos yung authentication yan. Mamaya. So, kung gagawin na natin yun is give a name to each VLAN. So, tap na tayo sa switch na doon. Then sa CLI, then enter lang muna tayo dito tapos enable natin. So, en, kahit en lang. And then, config t. And there. Tapos, ano ba yung VLAN natin na namin? Ito. I think this is management. Si laptop 1. So punta lang tayo sa VLAN 10. I mean, lagyan ko lang ng label dito. Okay, so huwag na muna. So, VLAN 77, then turn natin. Tapos sunod natin ang name na management. Abstract na lang natin lahat. Management. Then exit. And then next is itong VLAN 67, which is the admin. So, VLAN 67, and then give it a name. Admin. Then exit natin. And then the next is itong 57, which is marketing. So, VLAN name. VLAN 57 name marketing. Yeah. And then exit natin. Okay. Tapos yung 47 engineering. VLAN 47 then name engineering. Yeah. Tapos exit. Then lastly 37, which is the sales. So VLAN 37 name sales, then exit. So yan. So after that is try muna natin yung i-display. So do show VLAN. Yan. So as you can see, nandito yung mga VLANs natin na nagawa or na name. Yung mga VLANs, which is 77, 67, 57, 37, then yung name, sales, engineering, marketing, admin, and management. So yun. So after that is gawin din natin sa kabilang switch. No? So same VLANs, same name. So ito tayo sa CLI, then enter lang natin. Okay. Hindi pa lang palakin yung nito. So try natin config. Enable lang muna natin in nakakakon yan. Tapos config. Yan. Then enter lang natin. Then let's go to VLAN 77. Then let's put a name. Name is management. Then exit natin. Then VLAN 67. Then name is 67 admin. Then exit. Then VLAN 57 name 57 natin marketing. Then exit. Then VLAN 47 name engineering. Engineering. Then exit. Exit. Yan, dito natin. Then after engineering is sales 37. So VLAN 37. Tapos name sales. And all this. Then exit. Exit. Yan. So
show lang ulit natin to show VLAN. So, nandito na sila ulit, yung mga nagawa natin. So, there's the admin, sales, or sales, engineering, marketing, admin, and management. So, after that, gagawin natin is so ngayon is balik muna tayo sa ano, admin, then that have the VLAN 67. So, if mapapansin nyo, pagka in-over natin yung ano, yung cursor natin dito, makikita nyo yung ano, yung F0 or fast ethernet 0, tapos sa may switch side naman is yung may 2, yung fast ethernet 2. And then, pagka dito naman is 3 naman yung nandun, then ito 4, magkakasunod lang yun. So, we need to configure those interfaces or i-assign natin yung VLAN na 67. So, pero mag-start muna tayo dito sa my management. So, ang gagawin natin ngayon is click natin si switch, then ito yung ginawa natin kanina. Then, gagawin lang natin is int range FA FA0, which is yung before yung ginawa natin, then 1, then natin sabi dito invalid input selected. Okay, so int range kasi lang natin yung range int FA0 and then yung 1. Okay, so try na muna natin dito sa may ano, sa may admin side. So okay, so int range FA0, then since start dito ng 2, 3, 4, so range 2 to 4. Oops, 2 to 4, yan. Sabi dito invalid detected range marker. So meron, bakit yun? So kailangan po muna pala natin yung ano, yung enable ulit si ano, terminal. So enable, then config terminal. So ayun, so ano na ulit yung ginagawa ko. So over natin dito. So FA02 2, 3, 4, dito muna tayo. So FA01, so int FA0-1, and then ano na yung susunod dito. So assign lang natin yung ano, VLAN. So ulit, so nagawa natin dito si int FA01. So switch port mode access, then switch access VLAN. Wait lang, parang so switch port access VLAN, since sa management yung laptop, so 77 switch, and then supposed to be switch port, switch port access VLAN 77. Ito natin and exit. And then ganun din yung gagawin natin sa ibang mga VLANs or departments, kumbaga. So after natin sa management na ma-assign yung VLAN, dito naman tayo sa may admin. So ganun ulit. So ngayon is may tatlo na tayong ano, i-configure dito. So bali range, gagamit tayo ng range. So starting from FA02 to FA04. So natin to. So int range, so F0 ano, FA0 FA0-2 to 4. Yan. And then switch port mode access, switch port mode access, then switch port access VLAN, then yung ano natin, VLAN 67. Yan, so VLAN 67, then enter natin. Okay, mali, switch port dapat. So switch port access VLAN 67, then exit natin para mas malinis tignan. So exit. Yeah. And then after ni admin is marketing. So marketing, start tayo kay 3. So nag-start siya ng 5, FA05, 06, and 07. So range 5 to 7. So ano natin, so int range FA0, then range natin from 5 to 7. Okay, so ganun ulit, switch port
mode access. Okay, then enter, then switch port access VLAN. So ano ulit ito? Marketing. So 57 then then exit na din. Okay, so ulit. So next is the engineering. So VLAN, tapos wait lang, anong range ulit ito? From hindi nagpapagita 08 to 010. So lang natin kami. So int range FA0 from 8 to 10. Then switch port mode access, and then switch port access VLAN 47. Okay, then exit natin. Okay, then next is last seasons. So from 11 to 13. So now switch port oops, mali, supposed to be int range, no, like 11 to 13. 11 13, so 11 to 13. So int range FA0 11 to 13. And then switch port mode access, then switch port access VLAN 37. Yeah. So after that is nakalimutan ako. Do right muna natin. So do right. Yan. So yun, building configuration. Okay, so after that so if kanina is nag-configure tayo is, pero ito wala tayong ports. So yung ginawa natin, then try natin i-do show. Ano yung complete command? Okay, so do show to VLAN. So as you can see, may ports na tayo dito. So yun. And then yung next natin na gagawin is, so after natin magawa that dito sa may switch 1, then lipat naman tayo sa switch 2, same process din lang. Then start tayo sa may PC thread. Okay, so anong range natin dito from 01 to 3. So yun, so balik tayo, CLI. So same process ang ginawa natin ito kanina. So enable lang muna natin, enable, then configuration, kahit di na lang. Okay, so ginawa natin is may name na ba tayo dito? Okay, so nagawa na natin sila ng name. So yung gagawin natin is yung assigning the VLAN. So VLAN and int range FA0, then which is 1 to 3. 1 to 3. Yan, so that is switch port mode access, then switch port mode switch port access VLAN. Okay, so engineering, anong VLAN engineering? 47. So VLAN 47. Yan. Then exit natin. Then dyan natin para mas malinis. Then gawa ulit tayo ng int range FA0 4 to wait lang. Okay, so 1 to 3 4 5 6, so 4 to 6 VLAN 37. So 4 to 6, then switch port mode access, then switch port access VLAN, ano ulit VLAN yun? 57, ano? Tama ba? Kasi 47 yung engineering, which is yeah, so 57. And then exit natin. Okay, so next is ito. So yun tayo ng 17, so 18, tapos sa marketing tayo. Okay, so VLAN range FA0, tapos so 7 to 8. So balikan natin 7-8, then enter natin. So switch port mode access. Okay, then switch port access VLAN 57.
Bakit 57 yun? Okay, tama. So, start tayo kanina ng 47 lang, mali. Dapat 37 to. Paano natin i dito? So, ulit, VLAN. Ngayon nasa 8. Okay, so, switch port. Access VLAN 57. So, siya na dapat pala si from 4 to 6, which is ito. Dapat nasa 37. So, 57 yung nalagay ko. So, nag-research muna kung paano siya i-edit or kung baga papalitan. So, yan. So, try lang natin i-lagay din. So, range FA 0 4 to 6. Hindi ko lang ulitin dito. 4 to 6. Okay. Switch port mode access. Switch port access VLAN 37. Okay, so invalid input detected. Switch. Okay, mali ulit. So, switch port switch port access VLAN 37. So, yun. Then, exit. Then, gawin ko lang ulit. So, switch port mode access VLAN 37. So, 8 range FA 0 2 to 3, 7 to 8, 7 to 8. Okay, switch port mode access, then switch port access VLAN 57. So, so 57 na, and then exit natin. Okay, tapos after sa marketing or VLAN 57, sa admin tayo, which is 67. So from FA09 to into tab. So, and so 8 range FA0 9 to tab 9 10 11 12. So switch port mode access, then switch port mode access VLAN 67, then enter natin, then exit, then do right. Okay, so do show incomplete. Okay, do show VLAN. So kasi may port na tayo dito. Okay. So after that, gagawin na natin is so now we need to configure the trunk ports of the two switches, no? Between the switches, sorry. So, yeah. So magkukunik tayo ng ano dito. Trunk cable dito, then 014 gigabit 01. So, gamitin natin si gigabit 01. Then wait lang natin siya mag-connect, then i-configure natin siya. So, hintayin na muna natin. So, try lang, gig. Okay, so let's try another cable or dito, connection dito. Parang hindi gig yun eh. So, try lang natin i-delete. And then, connect tayo ng cable dito. Check, try natin ito. So, 14 din yung start. So, hindi, ano na lang ito na lang. Pero, FA fast ethernet yung gagamitin natin. No? So, 14, then, i-14 na din natin sa kabila, if meron sa ito. Then, wait lang natin. Mag-connect. So, bali itatrunk lang natin lahat sila. Manage VLANs. Tapos na, so, overlock ulit natin. So, FA014. Same sila. So, gagawin din natin, ang gagawin natin ngayon is, ano na ulit yun? So, wait lang. So, configure natin. So, ano na yan? Manungutan ko lang. Oops, na. So, while reloading, so enable lang natin yung enable config. Yun, so, ano ulit yung gagawin natin? Trunk. Okay, so, int f. Okay, so yung gamit natin sa mga natin, as ethernet natin is 14. Same sila, so 14.
Then enter natin din. Switch port. Okay, switch port mode trunk. Okay, so line protocol interface user change to down, state to up. Okay, so if yung exit na natin, so dito na para mas makita. So exit, then do right natin, do right. Okay, so after that, so gawin din natin siya sa ano, sa may isang switch, sa kabilang switch. So wala tayo dito. So yun ba? Feed to. Okay, so int fa 0, then ganun ulit 14, since 14 din naman yung gamit natin. So switch port mode trunk, then enter natin, then do, wait lang, parang may mali. So yeah, do right. Okay, so check natin dito sa kabila anong ginawa ko dito. So switch port mode trunk. Okay, so ginawa ko naman dito is 15 int fa0 14 switch port mode trunk, then LAN protocol internet fast ethernet 014 change to down to up. So ginawa ko dito is okay, try natin ulitin int fa0 then 14 switch port mode trunk. Exit natin, do right. Okay, so wait lang natin, network data. So try natin i-redo ulit. So okay na to, pero wala yung ano, do go down, go up lang. So int so ulitin natin. So enable, so ulit, so int fa0, then yung natin is 14, then do right, switch port mode trunk, and then after switch port mode trunk dapat may ganito na eh, and then exit, then do right. So okay, exit natin, then do right. Okay, so I think okay naman na yan. So and then green naman na sila. So ayun, so after na excuse me, so after na natin magawa lahat, yung trunk, yung IP configuration, yung VLANs, taka yung naming, then yung trunks, server. So gagawin na natin yan is magtitest na tayo. So message, hindi, sapping na lang muna tayo. So tignan natin itong 0, wait lang. So may nagawa na ako kanina, na-test na ako kanina. So try natin dito sa may engineering. So yung VLAN ng engineering is 14, no? So dito tayo sa may desktop, then ping lang natin. So ping 192.168.47.1. Okay. So, hindi. 1 pala to. So, ang ibig natin is yung engineering din sa may kabilang switch, which is ito. So, ito 1 yung dulo nito, 2, 3, so 4 to. 4. So, 192.168.47.4 to. So, check natin if then dito tayo nagpadala, which is 0.1 yung dulo. So, 0.1 to 0.4. So, lagyan natin yung 4 then. Enter natin. So, ayun. So, nagko-communicate naman sila. So, finish statistics, blah, blah, blah. So, 4 receive, 4 loss, 4 send, 4 receive, then 0 loss. So, yun. Confirm na nag-communicate sila or may connection sila. So, ngayon, try natin is, nandito pa rin tayo sa may engineering na 47.1 yung dulo. So, try natin magpadala or makipag-communicate on other VLANs like this one's admin 67. So, 192.168. So, magpapadala tayo sa may admin, which is sa may 67. So, that 67.4. Then, enter natin. So, yun, invalid command since. So, bakit invalid? Kasi, even though connected yung dalawang ports or switches natin, if nasa kabilang or magkaibang VLAN naman sila, hindi pa rin sila magka-communicate. So, yun lang po yung basic na natutunan ko. So, gagawin natin ngayon is, okay, so, try naman natin sa iba, which is dito sa may
sales. Okay, PC9 sales. Then, desktop, one prompt, then ping 192.168 dot ano yung bilan natin sa sales 37 then point then kunwari makikipag-communicate tayo sa may sales din lang sa kabilang switch. Ito, so 1, 2, 3 yung dulo, then ito 4 yung dulo. Ito, try natin 1337.4, so enter natin. So yun, so nag-communicate naman siya since kasi dahil pareho silang nasa isang VLAN. So yan, then try natin sa ibang VLAN ulit. So ping 192.168. So yung VLAN ng sales natin is 37. Now ngayon punta tayo sa engineering. So 47 yung VLAN ng engineering natin, 0.4. So as usual, it's not gonna be kasi magkaibang VLAN sila. So yun, request time out. Ayaw kasi magkaibang VLAN sila. So makakapag-communicate ka lang if same kayo ng VLAN. Even though connected yung dalawang switches natin. So okay, so try naman natin dito sa may sa simulation. So send tayo ng mail sa admin. Okay, sa admin to the admin. Okay, let's say dito sa PC20 din. Okay, so kung mabasa natin dito ay successful, then successful din. Itong successful na una is ito yung ginawa ko na kanina. So try natin sa simulation. Then play lang natin. So yan. So wait lang. Okay, ito lang ito para makita. May lumita. Then yan. So send and receive. So yun, nag-check na siya doon. It means successful. So yun, so if nag-send tayo from switch 1 na on the admin or which has the 67 VLAN or VLAN 67, kung mag-send tayo ng ng VLAN 67 sa VLAN basta kung mag-send tayo ng mail, kunwari mail sa may 67 also sa admin batch but in the different switch or sa switch 2 is yes, magko-communicate sila because they have the same VLAN. But if nag-send tayo from VLAN 67 from the switch 1 to let's say sa engineering, hindi siya magsisend or hindi sila magko-communicate kasi yun nga, magkaibang VLAN sila. So yun lang po. Thank you.